si Joseph Calma, owner ng Calmado Game Farm. Good! Ayun mga ka-idol, good morning. Nandito tayo ngayon mga ka-idol sa San Fernando, Pampanga. Dito sa may sa may Calmado Game Farm mga ka-idol. Siyempre kasama pa rin ang team Pausbong. Nandyan sila Win Castro, Strong Chicken, Brother Kigi, at si Kuya Ricky. Siyempre wala tayong kasamang babae ngayon. Wala si Yams TV, pero shoutout kay Yams TV mga ka-idol. So ayun na nga mga ka-idol, January, second vlog natin ngayong January kasi kailan lang nag-vlog sila pero hindi tayo nakakasama mga ka-idol, gawa ng busy. So ito mga ka-idol, ito yung second vlog natin ngayong January 2026. So ipapakita natin yung manok dito sa Calmado Game Farm. So ay mga ka-idol, let's go! Pisa na natin to! Boom! Magandang araw, it's your boy Kigi once again. At syempre kasama natin ang grupo ng Team Pausbong. Kompleto tayo ngayon ng Team Pausbong. At syempre nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Brother, pakilala ka muna syempre at ang ating co-host for today. Ayan, syempre nga pala, Strong Chicken TV, ang inyong abang lingkod. At saka, yun nga, Strong Chicken TV. Yan. Pakilala mo ang ating co-host for today. Ay, syempre, pinapakilala natin ang owner ng Calmado Game Farm. So, syempre, walang iba kundi si Sir Joseph Calma. Sir Joseph, magpakilala naman po kayo sa ating mga Guys, good viewers. morning. Magandang umaga. Nandito tayo sa farm namin sa San Fernando, Pampanga. Nandito kami para magkwekwentuhan ng mga tungkol sa aming facilities and then sa aming breeding, sa aming mga bloodlines, and especially dun sa mga achievement for the past, I think, 7 years or 8 years. Guys, kung hindi nyo na itatanong, ang pangalan ng game farm na to ay syempre parang si Sir Joseph. Sir Joseph Calmado lang. Calmado Game Farm. Napakagaganda ng mga materialis na nandito guys. Lalo magiging cock season na. Nakita ko rito is mga Gilmores and then syempre mga White Kelsos White din. And Kelso, then yung yan. mga Grays niya na malulupit. So, ang dami ring achievement na itong taong to guys. Sobrang lupit ng mga manok dito. Kaya Sir Joseph, bahagian mo nga kami dito Sir Joseph about dito sa farm na to na pinaka nagdadala sa'yo ng magagandang panalo. Well, yung unang-una talaga, yung naging bread and butter namin, simula't simula, yung gray, yung Tokwing Gray. Bigayan sa akin ni paring Adrian Manalansan. Napaka-promising yan. At saka, yung gray kasi namin, walang nahalo dyan kahit anong gray, kahit saang gray na kay paring Adrian lang talaga yan, simula't simula. Doon ko lang iniikot yan. Pinabalik-balik lang namin dyan. Then, pagka medyo na-deteriorate na yung bloodlines, bibigyan na naman ako ni paring Adrian ng bagong broodstag or mga inahin, mga pullets para may upgrade lang na may upgrade yan. So, makikita nyo sa range namin, napakadaming gray. Mga more or less, 1/3 nung aming breed is gray. Yung 2/3 niyan, doon na lang mahalo yung mga hatch, yung reds, yung mga sweaters, and then yung mga white kelso namin. Yung bulik, ganun din, nakasama na doon sa 2/3 yun. Pero yung 1/3 ng buong breeding namin, halos gray. So, straight breed pala siya ng Tokwing. Oo, puro Tokwing. Parang kung i-analyze siguro for the past 7 years o 6 years na yan na namin binibreed. I think parang yung iba niya napuro na namin, naipapuro na namin. Dahil kung ganun lang na katagal na hindi naman sila napapalitan o hindi naman nalalagyan ng ibang bloodline, purong Tokwing Gray na rin halos yung iba namin na bibreed dyan.
So bali Sir Joseph, yun yung kagandahan ng ano no, ng straight breeding na hindi ka na naghahalo ng ibang foreign materials. Kasi napupuro mo na siya eh, Tama. di ba? Tapos tested nyo pa. So hindi nyo na kailangan talaga ng iba pang materials para Hindi ka nahahanap. Definitely hindi ka nahahanap kasi every breeding season, sasabihin natin for example, meron siyang matalunan ng mga, mag-range lang siya ng 40%, 45% sa breed na yon. For example, sa early bird nangyari yon. Pero pagdating ng local, national, makikita mo rin yung development niya. Unti-unti, yun na, nag-ano na siya, nagpipik na yung ano niya, yung mga percentage niya, na tumataas na, then na-maintain niya na talaga yung kung ano yung ine-expect namin for the breeding season para doon sa mga binreed na yun na ano na stag. So in short sir, consistent talaga yung score ng Sure, grays nyo. totoo. Kasi gaya nga ng sabi nyo sir, siya talaga yung nagbigay ng kampyonato rito sir sa True yan. Yan ang masasabi ko. Kung bang i-analyze yan yung mga manok namin dito na itatali. Bagay, sa ngayon kasi hindi ka halos makapagtali ng gray. Every expo, every mga visitors namin dito, nauubos talaga. Hindi ko na rin masabing makapagpalugon ako noon dahil na-commercial na namin eh. After 3 years na talagang nakip ko siya na ginagamit ko sa breeding, ginagamit ko sa mga stag So, yun yung after noon, yun na commercial namin. Every buyers, yun ang hinahanap sir. Kasi talagang yun ang nakita sa yun inyo ang sir. inuuna nilang tatanungin sa'yo. Boss, meron ka pa bang gray? Boss, meron ka bang gantong gray na sa local? Boss, sa national, baka meron kang baka pwedeng unang pili namin sa gray. Sa grays, opo. So yun, ewan ko kung at ngayon tatagal yung gray ko kung merong matitira. Pero sa mardami naman siguro, hopefully may matira. Pero sa dami kasi ng expo na ngayon na meron WGE, yung Fiestag, nadagdag pa yung Philippine Breeders Festival, may IGF, yan, sobrang dami every year kasi lahat yan halos nasasalihan namin. Sa ganyan breeding mo pala Sir Joseph dito sa farm mo na to, nagkaroon ka ba ng struggle? Kasi para dito sa mga viewers natin, sa mga followers natin na nagtatanong din na paano ma-maintain ng ganito kagandang farm? Siyempre sa simula hindi maiwasan yung struggle, siyempre. At saka unti-unti lang talaga, continuous learning din yung pagmamanok. Tama sir. Huwag mong hintuan yung makipag-usap, makipagkwentuhan doon sa mga veterano, sa mga malalaki na yung malalawak na yung experience. Well, actually, sa dami ng achievement na inabot namin, I think yun na rin yung na-maintain ko na rin doon yung yung aming paghahanda, kung paano yung preparation. Yun lang breeding at saka yung paggagamot ng mga manok. Yan, talagang continuously, tsaka yung pagtitimpla ng bloodline, yung pagkocross, kung saan mas mainam yung sweaters, kung saan mainam yung kelso. Yan, unti-unti, talagang kailangan, tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang. Aalamin mo yan. Yung sa struggle, unang-una, ma-encounter mo yung mali yung pagkocross mo, mali yung paggagamot mo. At from doon, sa kamalian, unti-unti, maiko-correct mo yan. Mas mainam din na yung socialization together dun sa mga nakakaalam tungkol dun sa mga kung paano mag-ayos ng breeding, kung paano mag-ayos ng pagpapalaki ng sisiw. Doon din, kwento-kwentuhan lang. Then yung sa social media, napakarami naman yan. Ako nga, nagsimula lang, wala naman ako talagang aral tungkol sa manok. Alam nyo ba, yung YouTube,
Yes, Ginawa sir. ko yung eskwelahan. YouTube Academy kung tawagin nila. Tama, sir. YouTube University, YouTube Academy, yan. So, panoorin nyo lang ng panoorin. Nandyan yung mga sikat na mga Amerikano, sikat na yung mga veterano natin na nagmamanok. Diyan ko lang din sila tinitingnan. Yung mga documentary dyan. Doon makikita mo kung paano talaga magmanok, kung paano ka makakasurvive tungkol sa pagmamanok. Napakahirap kasi nitong industriya na to. Ayun. Hanggang ngayon kasi sir, siyempre, kahit na magaling na tayo, siyempre continuous learning pa rin, kailangan pa rin nating galingan, di ba sir? Nag-upgrade ang game. Nag-upgrade ng ano. Ano kasi ngayon dati, di ba, manok nga natin, kung tawagin natin, Tagalog lang, gano'n, di ba? Yung mga, yung mga manok bahay lang. Ngayon talagang Iba na sir, iba na. tsaka upgraded yung pagmamanok ngayon. Daming imported, ang daming klase ng paggagamot. At number one, napakarami na ngayon ng sakit. Iba't ibang klase ng sakit ng manok. Pag inabot yung farm mo noon, ako po, sayang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya dapat lahat yon mape-prevent doon pa lang sa mga vaccination. Saka minsan nakakatakot din sir yung makakuha ka ng breed galing kay Givens. Yes. Yung sikat na si Givens, yung given by ganito, given by kumpare, given by... Yun naman ay para sa mga backyard breeders lang. lang. Dapat nilang iwasan kasi syempre, maganda na may nakukuha tayo, may binibigay sa atin, pero hindi natin alam na yung given na yan na manok is yun pala dahil reject dahil may pintas o hindi naman natin alam kung may sakit. Nadadala pa natin doon sa backyard natin. Kumbaga siya pa yung nagiging problema ng farm sa Givens na yun Yan. So yun sir, pwede ipasyal nyo kami sa sa range area nyo para Pwede. makita natin yung mga breed nyo ron, sir. Let's go. Tara sir. Para ipakita natin sir yung kung ano yung mga na breed nyo ngayong early bird tama sir? Early bird. Napakadami pala. Ang early bird namin, more or less, siguro, nung napabanded namin yan, yung mga lalaki, 540. Meron siyang kahalo na mga inahen, siguro na pulit na gamitin namin for next season na breeding. Together with sales na rin yan, siguro, commercial din namin. Siguro mga less than 1,000. Dami 1,000 sir, head. dami. Medyo yun nga lang, marami, masarap sa mata, pero masakit sa bulsa. Sir, yung 1,000 na yun, sir, ano ba yun? Lahat ba panggamit nyo o yung iba pang share din po, no? Commercial yan. Commercial, Breeding kasi yung style namin. Napakadami pala. Pasok tayo. Ayun. Ayun na. Grabe. Pasok na tayo. Grabe, sobrang dami. Guys, napakarami ng mga manok dito. So, sir, i-ano nyo naman, sir, sa mga ating mga viewers kung ano-ano, sir, yung mga early bird na mga linyada rito, sir. Yan, lahat Sa 3 months yan. pala to, sir, 4 months? Puti, Echegre. Ito, October born yan October first week, medyo maaga lang ng konti. Actually, 3 months more than 3 months na siya. Akala ko 4 months na kasi ang lalaki. Ang healthy pala ng mga tingnan niyo yung dito. facilities namin. Kaya makikita niyo dyan, walang kaipot-ipot yan. Talaga malinis na malinis yan. Even yung kanilang barn, yung kanilang babahayan, pag dating ng hapon, malinis na malinis yan. Hindi namin pinapabayang merong ipot dyan or merong dumi. Yung sir, napansin namin maraming ano po ba sir yung mga puti-puti na yan, sir? Yung parang Lime yan. Yung apog, para yung lupa hindi mabakterya. Okay, sir. Tsaka Dyan, ganda ng sir. ginawa nyo dito sir sa facilities nyo na to. Nilagyan nyo ng mga lambat. Oo. So, itong mga lambat na to. Oo nga pala. Speaking of lambat, may binibenta nga pala ang Oo, Say Why tama, Pollinet yan, lambat. tama. Ayun, Ayun, naipasa ko yun. ngayon. Say Why Pollinet. Say as in zebra, Y as in Yankee, Pollinet. Yan. Pag naghahanap kayo ng mga range net, walang iba kundi ZY Pollinate range yan. Kay Kuya Kigi yan, Apakaganda kasi ng facilities Talagang pati yung bubong niya, nalagyan siya ng lambat. So, pwede rin kasi minsan mga predator, pwede rin yung mga season Tama. natin. Yan.
So, ganda ng idea ni Sir Joseph. Medyo residential kasi yung Oo, iba. yun So, nga, meron mga alaalagang pusa, ganun. Kaya maiwasan ko yung mga predators. At the same time, yung pagka nabubugaw sila, yung nai-stress, baka biglang magliparan. Lumipad, oo. Pero actually, napakataas na nga nung aming ranging net. 20 feet na yan. Yung ranging net namin, napakataas. Pero although ganyan kataas yan, nalilipad nila yan, itatawiran nila yan. Kaya dito pa lang muna, inaanoan ko muna. Pag medyo hindi na sila masyadong pala lipad doon sa mga tatawid sa net, nililipat na rin namin doon sa open space. Okay, so. Yung open area namin na nandun sa kabila. Grabe, napakadami. This is a dream. So majority rito sir, mga grays, no? Oh, Sa gaya ng sabi nyo kanina, majority grays tapos mga white kelso. white So kelso. the rest, yung mga sweaters nyo tsaka mga bulik, no sir? No? Oh, sweaters and bulik. Yung white kelso mo pala dito, sir, kanino galing tong mga white kelso? Yung white kelso namin, ano yan eh, B-Boy Enriquez yan. B-Boy Enriquez. Solid si Sir Bibo. Oh. Okay. Wala na ibang naipasok dyan, sir, no? Puro white, pure Puro, lang talaga. puro B-Boy lang din yan. Ayun. Bali, dalawang range sila. And dito yung first batch, nasa kabila yung second batch. Hindi kasi at least kung meron silang difference na 15 days, na hindi ko sila pinagsasama kasi nabubuli yung medyo bata eh. Nabuabansot, hindi nila makakain na maayos. So, pinag-aiwalay namin sila hanggat maaari. Kumbaga sir, natatalo sila sa pagkain eh. Oo, Kaya ano. So magandang practice yun, Kuya Kigi, no? Nagkaroon tayo ng konting tips, idea kay Sir Joseph na yung mga first batch tsaka second batch hinihiwalay. So para hindi mabuli yung iba. At saka, syempre, hindi mawawala yung kalinisan. Oo, Dapat tama yun. talaga nandiyan yun. Number one ang kalinisan. Number one. So napansin ko nga malinis yung range area ni Sir Joseph, Halos no? lahat ng napuntahan natin na farm na malalaki, mga talagang malilinis sila. Yun ang napansin ko. Yun ang in common nila. Oo, kasi nga syempre, mas malinis yung area, mas mape-prevent yung mga viruses, yung mga bacteria. So magandang practice. Well, actually, sa sa patukaan. Hindi, minsan nakikita natin sa social media, di ba, yung parang siksikan yung yung mga, natutuwa sila kasi mga nakikita nila yung parang nagsasama, nag-i-stamp sila Stampede, sir. nag-i-stampede sa pagkain. As much as possible, mas maganda iwasan mo yun, yung nai-stampede sila dahil yung mga nabubuli doon na naiipit. Naipit. Kung halimbawang merong kang puno doon sa range mo, pagka ganun lagi yung sistema at yung mga nabubuli doon, nandun lang sa taas ng puno yun, hindi na bababa yun. Hindi na siya kakain. So, as much as possible, kung makita mong masikip, dagdagan mo nung feeding tray mo. Tsaka Sir Joseph, napansin ko, ba't dinidiligan? Yan, ngayon, napansin ko, ba't dinidiligan yung range area? Para saan po ba yan? After nilang linisin, para at least ma-refresh naman yung lupa. Oo. Pero kabilin-bilinan ko sa kanila, hanggat di nyo na lilinis yan at hindi nyo nawawalis yan, huwag mong babasahin yan. Kasi pag yung dumi ng manok na basa, na magiging parang malambot na siya, pupunta na siya doon sa lupa, lulubog na siya. Okay. Ano lang yan, siguro once a week lang yan para at least ma-press lang yung So hindi everyday, sir? Hindi. Pangit yung everyday. Oh. Minsan kasi pagka sobrang init lang, yung lupa kasi nagiging malikabok. Actually kasi sa sobrang dami nila, nauubos din nila yung mga grass. Damo. Oo. Tutubo yung grass pero mga ilang lang, pag tinuka nila yan, ubos na naman yan. Especially ngayon, medyo malapit na yung summer. Oo. Kasi tulad dito sir, sa area ng Pampanga, mainit talaga rito sir, no? Nasa lowland kasi kami, kaya medyo konting alaga talaga sa patubig yung yung mga lupa. Yung lupa. So yun sir, pwede ba natin makita naman yung breeding area nyo? Para mai-tour nyo naman Punta kami. tayo sa breeding area. So sir, yun nga pala, by the way, ano-ano nga po pala yung mga naka-ano rito mga breeding area nyo, yung mga pairing nyo? Unang-una, yung mga Tokwin Gray ko sa Tokwin Gray. Then, yung mga white to white, yung white kelso to white kelso.
Yung mga Golden Boy ko sa Gilmore, Golden Boy sa Golden Boy, yung mga straight grade ko la Sueco. Ayan yung mga, actually ito lahat to 35 pens to na all in all sila. Siguro ang inuhin ko dito na kasalang is around 140. Yung iba bullhen, yung iba pullet. So, Ilan yung mga ano mo sa dito, mga linyada na binibig? Tokwing Gray, Bulik, White Kelso, Golden Boy, Gilmore. Saka ngayon, meron akong yung Mel Sims Black. Gagawa ako ng Mel Sims Gray. Dito, dyan, makikita natin mamaya dyan, yung mga Mel Sims Gray ko. Ayan, nandito yung mga bloodline. Ito, Gilmore, Golden Boy to. Over Oak Room. Ayan. Actually, itong Oak Room, galing kay, kay Boy Gamilia. So, yung nagbigay sa akin to. Actually, karamihan namin materyales. Sabi nga nila, kwentuhan lang, no? Joke lang naman to. Sabi nga, si Joseph, ang materyales niyan, puro-puro. Puro hingi daw. Puro bigay. puro bigay. Oo, pero hindi kasi ganyan talaga eh. Pag pala kaibigan ka, mabait ka sa kaibigan, mabait din sa'yo kaibigan mo. Tama, sir. Diba? Tama po. Oh, generous sila. Ayan, pinagbibigyan. Ito, itong white ko na to, ito yung B-boy. Yan, galing yan kay paring Arnel Tongkab. Ayan. Dati sir, nag-ano yung battery type. Battery type. Ngayon, clock na 89 style na. Yan, sir, tanong nga lang po pala. So, ano advantage ng dating dati kay battery type, di ba, sir? So, bigla kayo nag-shift sa breeding pen. So, sir, may disadvantage ba? Tsaka advantage yun, sir? Actually, yung battery cage kasi, yung time na yon ang tao ko, dalawa, tatlo, kumikilos doon sa battery pen, sa battery cage. Ngayon, ilan lang din naman yung materials ko doon, mga 30 o 40 na inahin. Ngayon dito kasi halos more than 100 na siya. So lahat nga yan, 140 na inahin. Kung lahat sila about 140, lahat sila iba battery ko, upo ko isa-isa every other day. Masyadong matrabaho. Dito kasi dalawa lang yung tao ko, kolekta ng itlog, pagpatubig. Mababawasan yung konti yung labor. Trabaho. Tapos pwede mo silang isalang ng maraming inahin. Sa isang pen, pwede ka magsalang ng 6, 5, isang broodstag, tapos 6 na inahin. Ganun ang advantage nito. Ang maano lang siya, sir, maano lang sa space. Yes, correct. Medyo hindi masyadong matakaw sa space. Tapos importante lang, at least 3 times a day, kinokolekta yung itlog. Yan, ngayon, ito, umitlog na itong isa. Oh. Yan, meron na siyang itlog. Maaga pa lang. Ang collection namin ito, itong 140 cage na to, na 140 na inahin, ang collection namin dyan, more or less, nasa mga 80 to 90, 90 eggs every day. Kaya, every 15 days, nagsasalang na ako ng itlog sa para sa first batch. Yung mga binabay ka rin pala, sir. Ayan. Ito, puro golden boy yung inahin, tapos binaba yung broodstag. Gumagawa ako na actually ngayon ng mga binabae dahil last yung Breeders Festival, naubos yung mga binirid kong inahin. Ang bilis yan. Gumagawa ako ng inahin, 3 pen. 1, 2, 3. Yung broodstag ko ang binabae, tapos yung mga inahin ko puro golden boy.
Last Philippine Breeders Festival kasi sa Expo, ang bilis nilang naubos. Na masyadong mabili yung mga binabay sa ano sa Expo. I think parang dalawa lang yata kami may dalang binabae. Sa sobrang dami naming nag-expo. Kami lang ang may dalang binabae. Oo, ano sa expo na bihira mo na makita binabas. Kasi minsan kasi pagka sa laban. Ang ganda sa nung 12 mo ah. Nung nasa... Ito sir, ito na kanta sir. Number 12, anong black? Ito, high action na nakakross sa Tokwing Gray. Oh. Si Boss AK, mahilig yun sa binabas. Yan. Ito yung tinatanong ni Idol Kigi. Oh, yan, sir. Pen number 12, 26, 27. Actually, ito first time ko lang i-breed to. First time. Science, palibasa, hindi ka rin kakatuwang ko lang din na gumawa ng bagong linyada. Ito yung broodstag na yan, yung lalaki na yan, ayan yung Tokwing Gray. So, nilagay ko siya sa Mel Sims Black. So, ang lalabas sa kanya, hiraw. Yung gray na itim, yun. Yung tawagin siya, hiraw. Yung mukha niya, itim. Mata niya, itim. Paa niya, itim. Tapos yung kanyang balahibo yung back feather niya, halos konti na lang yung makikita mong yellow. More on black na lang talaga siya. Pero kung tawagin siya, parang Mel Sims Gray, di ba? Mel Yun. Sims Gray. Kasi kung mayroong Mel Sims Black, yan, Mel Sims Gray naman. nalabas. Meron ding Mel Sims Red, di ba? Yan ang mangyayaring nakakalabasan yan. Kumbaga, sir, half and half na yan, sir, no? Half and half na Oh, yan. so, lahat, sir, ng babae, puro Mel Sims Black yan. Yes. Okay. Yan, kaya sabi nila kasi dyan, ang lalaki niyan, more on gray, Mel Sims Gray, yung hiraw kung tawagin. Yung mga babae niya, magiging ganito rin. Magiging itim din. Na magiging itim siya na meron na rin siyang halong gray na. Kasi ito, nung makuha ko itong Mel Sims Black na yan, na mga pulit, pure daw yan na Mel Sims Black. Black talaga siya. Yun, sir, by the way, sir, saan galing nga pala yung Mel Sims Black mo na inahin? Yan, sa Candelaria, Quezon. Ang layo, Candelaria. Kay Sir Joel. Kay Hanmig Game Farm. Hindi siya medyo well-known na breeder, pero nakita namin kasi yung style niya ng breeding, talagang breeding lang siya. Magaganda yung mga materialis niya. Ni-repair siya sa akin ni JC Di Mapelix. Si Sir JC. Livestrong. Sabi niya, pare, kung gusto mo ng Mel Sims, dito ka pumunta dahil ito talagang very well known sa si Joel, Sir Joel ang pangalan niya, yung first name niya. Ang pangalan ng farm niya, Hanmig sa Candelaria, Quezon yung farm niya. Ano lang siya, breeder lang talaga siya. Na-obserbahan ko, konti nga tao niya. Talagang more on breeding lang siya, tali. Hindi siya naglalaban. Wala akong nakitang mga trophy doon or naging mga achievement niya sa laban. Maganda, sabi niya, itatry ko lang. Ito yung talagang mga original Tokwing Gray ko na mga yan. Ito yung ito yung original, yung pinakamagulang na yung pinakamatanda. Yung pinakauling-uling bigay sa akin ni paring Adrian Manalansan, ni Tokwing. Ayan. Ito, yung gray na yan. No. Tsaka alata mo magulang na. Sobrang gulang na yan. Bumaba na lang siya sa 3 gulang. taon na yan siguro. Pero fresh pa rin yung mukha niya, no? Mukha pa rin fresh. Pwede pa yan. Kahit hanggang 2 years, 3 years. late born, mabibreed mo pa siya. Yan lang kagandahan doon sa mga gray ni parang Adrian. Kahit babad mo siya, hindi siya Hindi nagbabago sir yung katawan. matibay. Ito. Ito yung golden boy to golden boy lang. Straight Straight breed breed siya. yan. Tingnan mo ang style ng inahin ng golden boy. Pag ganyan ang itsura,
Asahan mo golden boy yan. Yung mga hakal niya. Hindi maitim, hindi mabrown. Bakit Parang may straw siya. Ayan, golden boy yan. So, tanong lang, sir, no? Bali lahat, eto ngayon, sir. Etong breeding nyo ngayon, sir. Ano to ngayon? National na, sir. National. National na. Second batch ng national. Second batch na. Oh, so national Bukas, na. Bukas, papisa ko yung, yung First batch po. first batch. National. Okay. Yung mata, pulang-pula. Sir Joseph, salamat po at pinaunlakan nyo ang Team Pausbong dito sa farm nyo, sa Kalmado Game Farm. At aming may pipicture ito sa aming mga YouTube channel. Thank you po, Sir Joseph. Thank you very much din po. Pa-shoutout lang ko dun sa wife ko, tsaka sa mga anak ko. Then yung sa mga kaibigan ko, kay paring Adrian Malalansan, Tokwing, pare. Thank you very much. Paring Ernel Tongkab, thank you rin pare. Andy Manabat, thank you sa inyo. Kay Boss BMJ, thank you sa inyo lahat.